Bilisan mo, nalagyan ng gamot ang presidente, maghanap kagad ng babae. Dali, Napakabiro naman. Niloko mo na nga ako. Gusto mo pa ring solohin ng mana. Pasensya na, hindi ko tinatanggap ang kaso ng diborsyo ng mga ganid. Tumigil ka! Naglakas loob kang murahin ako? Huwag mong isipin na porket abogado ka ay mayabang ka na. Isumbong kita! Isusumbong mo? Sige, kahit kailan mo gusto. Ganid. Umalis ka! Sino ka? Anong ginagawa mo? Ang ganda ng buwan. presidente. Imbestigahan. Gusto kong malaman ang tirahan ng babaeng nakasuot ng dilaw na blazer kanina. Siya ang magiging asawa ko, si Fu Linshen. Opo, presidente. Sinabi mong ipapahiram mo sa akin ang jacket mo para sa interview. Bakit ngayon ka lang bumalik? Pasensya na, Keke. Huhubarin ko na agad para sa iyo. Maliligo muna ako. Buksan mo muna iyan. Anong amoy iyan? Anong ginawa mo? Andyan na, andyan na. Sino iyan? Sino ka? Maligayang pagdating, Ginang. Ha? Siya po si Mr. Fu Linshen, ang presidente ng Longchuan Group. Fu Linshen? Ibig mong sabihin, ang nagpapatakbo ng ekonomiya ng Longchuan at nagtatag ng Longchuan Group na si Fu Linshen? Tama po. Ano ang tawag mo sa akin kanina? Ginang? Kagabi po, may naglagay ng gamot sa ininom ng aming presidente. Mabuti na lang po at nakita namin kayo, Ginang. Kung hindi, maitatakbo na sa ospital ang aming presidente. Pero nasa bar ako kagabi. Paano mo nalaman na ako ang nagligtas sa kanya? Dahil sa jacket mo? Suot mo yan noong umalis ka? Hindi ko inakala na magkakalakas ng loob si Jiang Lucia na makasama ang presidente ng Longchuan. Sayang lang at napagkamalan nila ako. Ano ang pangalan mo? Ako si Zhou Keke. Sige, Binibining Joe, dahil may nangyari na sa atin, ako ang mananagot sa iyo hanggang sa huli. Ganito na lang, ayusin mo ang mga gamit mo. Sumama ka sa akin pauwi sa bila. Mukhang dumating ang presidenteng ito para magbayad utang. Sino ba ang ayaw ng magandang buhay? Jiang Lucia, kung ganoon, wag mo akong sisihin kung kukunin ko ang lugar mo. Naku, nakalimutan kong nasa banyo pa si Jiang Lucia. Ang galing, Mr. Fu. Halika na, bilisan natin. Wow! Presidente, mukhang gusto ng Ginang ang sasakyang iyon. Ihatid muna ang ginang. Opo, Keke? Keke? Bakit pamilyar sa akin ang lalaking ito? Dalhin niyo lahat sa kwarto ko. Opo, Jiang Luyao. Dahil sa tingin ni Fu Linshen na ako ang nagligtas sa kanya, ako lang ang pwedeng mag-enjoy sa mga bagay na ito. Keke, sinagot mo rin sa wakas ang telepono. May kailangan ka ba? Ay naku, hindi ba nakita kitang sumakay sa isang mamahaling kotse kanina? Gusto kong itanong sa iyo, anong oras ka uuwi ngayong gabi? Sinundo ako ng boyfriend ko. Sa kanya na ako titira simula ngayon. Huwag mo na akong abalahin. Nakapagtataka? Kailan pa nagka-boyfriend si Keke? Jiang Luyao, 3 kliyente ang pinagalit mo sa akin sa loob ng 1 buwan. Nalugi na ang law firm ko dahil sa iyo. Paumanhin po, boss.
Pero may dahilan po ako. Ikukuwento ko po sa inyo. Anong dahilan ang pinagsasabi mo? Formal kong ipinapaalam sa iyo ngayon. Tanggal ka na sa trabaho. Mukhang kailangan ko na namang maghanap ng bagong trabaho. Bukas subukan nating pumunta sa Longchuan Group. Narinig niyo ba? Siya ang asawa ng presidente. Kakauwi lang ni Mr. Fu sa Fu Family Villa. Ang asawa ng presidente. Dumating mismo sa grupo. Gusto niya sigurong makilala siya ng lahat ng empleyado para masiguro ang kanyang posisyon, ano? Keke, ikaw nga talaga, Keke. Paano ka napunta rito? Ikaw pala, Jiang Luyao? Para sa interview ang ipinunta ko. Keke, ano tong ginagawa mo? Lahat. Yan ay bigay sa akin ng boyfriend ko. Hindi na, matanda na ang lola. Ayoko ng maraming kasama. Malapit na. Aray, Ay naku, pasensya na ineng. Aray ko. ganoon ka na ba kadesperado na makarating sa kabilang buhay? Joe, Keke, bakit mo sinasaktan ng matanda? Ayon sa batas, dahil sa ginawa mo, mapaparusahan ka. Huwag mo akong turuan ng tungkol sa batas. Ayaw na ayaw ko sa'yo, mukha kang tagapagligtas. Hindi ka ba natatakot na idemanda? E di magdemanda ka. Ako ang asawa ng CEO ng Longchuan Group. Kahit na ang pinakamakapangyarihang tao pa ang dumating ngayon, hindi ako natatakot. Ikaw ang asawa ni Fu Linshen? Pangalan ng CEO. Iyan ba ang karapat-dapat mong banggitin? Ang tulad mong matandang basura, hindi ka karapat-dapat na pumasok sa Longchuan Group. Lola, Marami na akong nakitang matatandang nanggugulang. Umalis ka na sa kumpanya. Huwag mong sirain ang magandang araw ko. ayan Joe, Keke. Tulungan kitang tumayo. Anong pangalan mo? Ako si Jiang Luyao. Lola, kasi malilate na ako sa interview ko, kailangan ko nang umalis. Ay Lola, dahan-dahan po kayo. Ay. Napakahusay na babae. Sanay maging manugang ko na lang siya. Kuya Fu. Kuya Fu. Hayaan mo akong maging personal mong abogado. Hindi mo nga alam, paano ka magiging abogado? Gusto ko lang na lagi kang kasama. Kung ganoon, hahanap ako ng tao para i-guide ka upang maging pamilyar ka sa negosyo ng kumpanya. Sige po, Pangulo, ikaw na matandang babae. Talagang gusto mong manloko ng kapwa. Sinusundan mo pa rin ako. Opisina ng Pangulo. Pasukan din ba ng tulad mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob upang bastusin ang matandang ginang ng ganito? Matandang ginang? Ikaw ang lola ni Kuya Fu? Ikaw ang lola ni Kuya Fu? Linshen, sino ang babaeng ito? Paano siya naglakas loob na maging ganito sa akin? Lola, nagkamali lang po ako kanina. Ako po ang nakaligtas sa buhay ni Kuya Fu, kaya para ko na rin kayong tunay na lola. Huwag mo akong pag-isipan. Anong nagligtas sa buhay? Lola, totoo po, niligtas niya ako. Itong batang babaeng ito. Kanina sa tapat ng opisina, halos patayin na niya ako. Kuya Fu, iyon ay dahil sa damit na binigay mo sa akin, nadumihan, kaya galit na galit ako at nagawa ko iyon. Nangangahulugan ba na kung galit ka, maaari kang sakta ng iba? Linshen, hindi ko gusto ang babaeng ito. Palayasin mo siya agad. Kuya Fu, Lola, alam ko pong nagkamali ako. Hindi na po ako manggugulo ulit, pakiusap patawarin niyo ako. Dahil sa niligtas mo ang buhay ko, palalampasin ko ito ngayon. Pero tandaan mo, ito ang huling beses. Kuya Fu, huwag kang mag-alala. Bilang asawa ng CEO, tiyak na magiging masunurin ako. Umalis ka muna. May mag-aayos ng trabaho para sa'yo mamaya. Itong matandang babae na ito. Ang daldal mo, dahil sa iyo ay minaliit ako ni Kuya Fu. Naintindihan. Linshen, gusto mo bang ipakasal siya sa ating pamilya, Fu? Ang babaeng tulad niya na walang moralidad, hindi ako papayag. Wala na akong nararamdaman kay Zhao Keke tulad ng nararamdaman ko noong gabing iyon. Ang babae na nagligtas sa akin kanina, napakabait. Mabait at matulungin. Sinasabi ko sa iyo, ang pinakamahalaga, wala pa siyang kasintahan. Siya ang pinakaangkop na pakasalan sa ating pamilya, Fu. Lola, tingnan niyo po, narito na naman kayo. Sino nagsabing single ka? Yung babaeng iyon? Ang pangalan niya ay Jiang Luyao. Darating siya sa iyong kumpanya ngayon para mag-apply, kaya kailangan mo siyang i-hire. Sige po Lola. Oras na po ng pahinga ninyo sa tanghali. Papupuntahin ko na po ang tao para sunduin kayo. Sige, sige. Presidente, bakit hindi nyo bigyan ng ginang ng pera bilang kabayaran? Sa ganitong paraan, hindi na rin
Dahil sa pagpapakasal sa ginang, magagalit ang matandang ginang. Ay, teka, nasaan ang interview ngayon? Samahan mo akong pumunta mamaya. Bago pa makita ni Fugege si Jiang Luyao, paalisin mo na siya sa kumpanya. Huwag mo siyang papasa sa interview. Madam, Alam mo palang ako ang madam. Sige, ikaw na ang mahusay makiramdam. Sa mga magi-interview ngayon, mayroong isang nagngangalang Jiang Luyao, huwag mo siyang papasa. naiintindihan ko. Susunod. Kasal ka na ba? Hindi. Ang anak mo? Paanong magkakaanak kung hindi kasal? Hindi kasal at walang anak. Di hindi ka namin kailangan. Pwede ka nang umalis. Bakit? Kung ipapasa ka ng kumpanya ngayon, tapos magpapakasal ka at magkakaanak, kakailanganin mo pa ng maternity leave para sa kumpanya. Ito ay malaking pagkalugi. Ang ginagawa nyo ay nakakasira sa karapatan ng kababaihan. Alam mo ba? Illegal iyan. Ano ngayon? Hindi kita ipapasa at ipapaliwanag mo sa akin ang batas? Umalis ka na dito. Kung hindi, huwag kang magtaka kung mawalan ako ng pasensya. Isang kumpanya na tulad nyo, na walang respeto sa kababaihan. Hindi ko rin gusto pumasok. Hanapin niyo ang nagngangalang Jiang Luyao? Gusto ko siyang makita? Siya ang pinapunta ng lola ko? Pasensya na. Bakit? Bakit mo basta-basta tinitingnan ang privacy ng ibang tao? Siya ang babaeng sinasabi ni lola. Jiang Luyao, pumasa ka ba sa interview? Itong kumpanyang ito, hindi sumusunod sa batas, hindi tumatanggap ng mga babaeng dalaga. Ang ganitong klaseng kumpanya, hindi ko ito papasukan. Mukhang hindi kilala ni Jiang Luyao si Kuya Fu. Nakakagulat. Manager Song, Presidente, kailan nagkaroon ng ganyang patakaran ng kumpanya? Bakit hindi ko alam? Presidente, ako, Dahil sa pagpapahirap sa mga interviewees, sinira mo ang reputasyon ng kumpanya. Mula ngayon, baba ang posisyon mo bilang ordinaryong empleyado. Ngayon, pumunta ka sa Human Resources para sa proseso. Hindi mo ba naririnig? Presidente, sino ang kukuha ng trabahong maghanap ng pribadong abogado para sa inyo? Sino? Hindi na kailangang mag-hire? Siya na. Ako? 20,000 Hindi pa ako pumayag. buwan ng sahod, may libreng weekend, performance bonus, at incentives. Deal. Kuya Fu. Bakit siya ang kinuha mo at hindi ako? Ang kanyang karanasan, mas angkop sa posisyong ito kaysa sa iyo. Papatulong kita kay Assistant Lee para ayusin ang ibang trabaho. Sige. Ako, ang legal na asawa ng presidente, hindi man lang makatalo sa isang amoy abogadong babae. Mr. Fu, hinahanap mo ako. Lumapit ka. Upo. Ha? Upo. Tulungan mo akong gumawa ng kontrata para kay Keke. Ako ang magsasabi. Ikaw ang magsulat. Sige. Bilang kasintahan ni Fu Linshen, nang walang pahintulot, hindi ka maaaring pumasok sa aking silid. At hindi ka maaaring makialam sa aking pribadong buhay. Ito ba ang relasyon ng magkasintahan? Hindi ba ito parang mga kasama sa bahay? Ano ang sabi mo? Ay, wala po. Ituloy nyo lang po. Pangalawang probisyon. Malaking paggasta ng pera, dapat ipaalam ang patutunguhan. Kung hindi, lumipat ka sa villa. Walang kwentang lalaki. Ano na naman ang sinasabi mo? Ang sabi ko po ay magaling po kayong magturo at mahusay na amo. 4 na salita ang sinabi mo kanina. Ay, ang sabi ko po ay ganito kayo. Abogadang Jiang? Maganda ang pandinig ko. Payo ko ay ayusin mo muli. Presidente, paumanhin po, hindi ko po kayo binabatikos. Mabuti kung alam mo. Kailangan mo lang gawin ang iyong tungkulin. Huwag kang mang-istorbo sa likod. Paumanhin po, Presidente. Buhok. Huwag kang Salamat, CEO. Ginang, umalis na po sina CEO at si Assistant Lee. Maghanap ka ng pagkakataon itong kuwintas na ito ipasok mo sa bag ni Jiang Luyao. Opo, Ginang. Jiang Luyao. Nangahas kang nakawin ang kuwintas ko? Anong kuwintas? Anong sinasabi mo?
Iyon ay bigay sa akin ni Kuya Fu, isang kuwintas na hiyas na nagkakahalaga ng 20 milyong piso. Sino pa ba kundi ikaw? Pati ba naman sa aming ginang ng CEO, nangahas kang magnakaw ng gamit? Gusto mo na bang mawala sa buhay? Ang ganyang klaseng pulubi, kapag nakakita ng magandang bagay, gusto nang ipasok sa sarili niyang bulsa. Ibigay mo ang kuwintas. Sabi ko hindi ko ninakaw. Hindi ko talaga ninakaw. Ang dumi-dumi ng suot, kami ng mga kagalang-galang na asawa ng CEO, gugustuhin ba naming guluhin ka, isang pulubi na hindi man lang makabili ng damit? Gusto niya sigurong ibenta iyan, hindi natin siya pwedeng hayaang magtagumpay. Mukhang kung hindi ko hihubaran ang damit mo ngayon, hindi ka aamin. Ginang, magpahinga na lang po kayo, kaya ko na po ito. Nagsisinungaling kayo, idedemanda ko kayo. Magdemanda ka. Ipapahire sa akin ni Kuya Fu, ang pinakamagaling na abogado. Hubaran niyo siya. Gusto kong sirain ang reputasyon niya. Bitawan niyo ako. Ginang. Bilis, Ginang. Huwag mong hayaan mong makita ng lahat kung nasaan ba talaga sa'yo. Bitawan niyo ako. Tingnan niyo. Nasa sayo, di ba? Mababang uri ng magnanakaw. Sa pitaka niya, wala man lang, kahit isang buong perang papel. Joe Keke, tayo ay parehong galing sa ibaba, kaya bakit ka pa magpapanggap na nagbabago na at ikahiya ang dating kaibigan? Sino ba sa tingin mo ang kaibigan mo? Jiang Luyao, tingnan mo ng mabuti. Malayo ang agwat natin. Ako ang asawa ng presidente ng Longchuan Group, samantalang ikaw, habang buhay kang lulubog sa kahirapan, gagapang habang buhay. Ang larawan. Anong larawan? Akala mo ba nasa personal mong pitaka? Keke, ito lang ang natatanging litrato namin ng lola ko. Iisang litrato lang. Ibalik mo sa akin. Kung alam lang ng lola mo na ngayon ay magnanakaw ka, baka hindi siya maging mapayapa sa kabilang buhay? Ang mga pulubi na katulad niya, tiyak na ang buong pamilya ay sanay magnakaw. Bitawan ninyo ako. Basta ibalik mo lang ang litrato. Lahat ng ginawa mo sa akin noon, hindi ko na ipagsusumbong. Ibalik ko sa iyo? Sige. Lumuhod ka at gumapang upang magmakaawa sa akin. Sige, Lumuhod ka. luluhod ako. Luluhod ako. Pakiusap. Ibalik mo sa akin. Pakiusap. Ang ganda ng iyong pangarap. Mamatay ka na. Ikaw. Ipagpatuloy mo ang paghahalongkat. Hindi ako naniniwalang hindi makikita ang kwintas. Tigil! Tumigil ka. Nasa kumpanya tayo. Anong ginagawa mo? Kuya Bo, itong malanding si Jiang Luyao. Ninakaw niya ang kuwintas na ibinigay mo sa akin. Tinuturuan ko lang siya ng leksyon. Hindi ko man lang nakita ang kuwintas na iyon. Buti na lang nakapaghanda na ako. Madam, tingnan ninyo. Nakatago pala sa bag, kaya pala walang lumitaw nang hanapin sa katawan niya. Kuya Fu, alam ko na masamang tao talaga si Jiang Luyao. Jiang Luyao, may gusto ka bang ipaliwanag? Siguradong may kalokohan dito. Wala man lang akong pagkakataon na mahawakan ang kuwintas na ito. Kuya Fu, paano natin hahayaang manatili sa kumpanya ang ganitong tao? Palayasin mo siya. Siya ba ang nagnakaw? Suriin natin ang CCTV. Malalaman natin. Assistant Lee, dalhin mo rito ang video ng CCTV. Opo. Presidente. Ihila ninyo sa akin ang taong ito na nasa video. Opo. Presidente, siya ang taong iyon. Bakit mo inakusahan nang walang basehan ng iba? Napagbintangan lang ako, Presidente. Wala naman akong ginawa, kundi sakto ko lang napulot ang kuwintas. Akala ko kay Miss ito. Hindi ako nagpaalam kaya inilagay ko na lang sa bag niya. Talagang hindi ko alam na hahantong ito sa ganitong kalituhan. Ayos na, umalis ka na. Opo. Ako ang nagkamaling na pagbintangan si Jiang Luyao. Hihingi ako ng paumanhin sa kanya. Kuya Fu, gabi na. Bumalik na tayo agad. Sandali. Teka. Joe Keke. Basta mo na lang siniraan ang reputasyon ko. Pati ang litrato namin ng lola ko pinunit mo. Ayoko na sayo. Jiang Luyao? Ngayon, hindi ka nakarapat-dapat kahit sa pagpapahid ng sapatos ko. Zhao Keke. Dati magkasama tayo. Matalik na magkaibigan na nagkasama sa pagkain at pamumuhay. Pati nga ang jacket na ginamit mo sa interview, ako ang nagpahiram. Bakit ka nagkaganyan ngayon? Pahiram ng jacket? Ibig sabihin, siya, yon, nung gabing iyon? Jacket? Anong jacket? Meron ka bang dilaw na suit jacket? Kuya Fu, pinagdududahan mo ba ako? Kung ayaw mong maniwala, tanungin mo si Jiang Luyao. Nasaan ka noong gabi ng 15? Sabihin mo sa akin.
Nasaan ka noong gabing iyon? Alam kaya ni Joe Keke, ang tungkol sa pangyayaring iyon, gagamitin niya kaya ito para ipahiya ako? Hindi ko pwedeng sabihin na ako iyon. Nasa bahay ako. Kuya Fu, ang dilaw na jacket na iyon ay akin. Sa kanya ba iyon? Fu Linshen. Sa pamamagitan kaya ng jacket na iyon ay nakilala niya ako? Ang jacket na iyon, dapat bilhin ko iyon, para walang anumang problema sa hinaharap. Ang jacket na iyon, sa akin na simula ngayon. Sa kanya iyon. Kuya Fu, paano mo ako pagdududahan? Ako ang nagligtas sa iyo. Mukhang sobra lang ang iniisip ko. Sige, tama na muna. Maghiwa-hiwalay na kayo. Jiang Luyao, ngayong hindi kita natanggal, suwerte mo. Kuya Fu, Sino ang nagpapasok sa iyo? Lumabas ka. gusto ko kasing maligo kasama ka. Nasaan ang birthmark mo? Nasaan ang birthmark mo? Hindi ko akalain alam niya pati ang birthmark ni Jiang Luyao. Sa tingin ko pangit ang birthmark na yon, kaya pagkatapos ng araw na yon, nagpa-laser surgery ako para ipatanggal. Simula ngayon, nang walang pahintulot ko, huwag kang papasok, kundi lumayas ka sa villa, lumabas ka. Bakit pakiramdam ko mali si Zhao Keke? Manager Song, Ginang, hindi na po ako manager ngayon. ang lahat ng ito ay dahil kay Jiang Luyao, basta paalisin mo siya sa kumpanya, ibabalik ko agad ang posisyon mo bilang manager. Totoo ba ang sinasabi mo? Gawin mo ang sinabi ko. Jiang Luyao, dumating na ang kinatawan ng kabilang kumpanya. Ihanda mo ang mga dokumento at pumunta ka sa ikalawang conference room para pumirma ng kontrata. Sige. Ang proyektong ito ay nakasalalay sa inyo, CEO Fu. Madali lang. Ayos na ang lahat na inayos ng CEO. CEO Jiang. CEO Fu. Ang kontrata natin ngayon, ginawa natin itong may komprehensibong pag-upgrade para matiyak ang pagiging patas ng magkabilang panig. CEO Fu, masayang pakikipagtulungan. Masayang pakikipagtulungan. Hindi maaaring pirmahan ang kontratang ito. Bakit? May mga pagkukulang sa mga tuntunin ng dokumento. Kung pipirmahan ito batay sa mga tuntuning ito, ang magkabilang kumpanya ay mawawalan ng 100 milyong buo. Ano? Ginang, ito ay tungkol sa kita ng kumpanya, hindi maaaring magsalita ng walang kabuluhan. Hindi ka naniniwala. Tingnan ninyo ang nilalaman ng kontrata mula sa Artikulo 54 hanggang 6. Totoo nga. Kung pipirmahan ito, parang nawalan ng pagod ng higit sa 10 taon. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Jiang Luyao, basta-basta binago ang kontrata, gusto niyang ipagkanulo ang kumpanya. Hindi ko inaasahan. Ang legal department ng Longchuan Group ay napakawalang responsibilidad. Binigyan tayo ng kontratang may malaking pagkakamali para pipirmahan. Hindi po, pakinggan niyo ako. Kaya pala sa simula pa lang, sinabi na bagong na-upgrade ang kontratang ito. Noon pa man, may masama na silang balak. Kuya Fu, kailangan mo siyang tanggalin. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob. Sino ang maglalakas loob? Lola, bakit ka nandito? Siya pala ang lola ng CEO. Huwag kang matakot, Yaw-Yaw. Poprotektahan ka ni Lola. Lola, hindi mo pwedeng hayaang magkamali siya sa trabaho dahil lang maganda ang relasyon niyo ni Jiang Luyao. Matagal ko nang inimbestigahan. Si Jiang Luyao ay isang matalino na estudyante ng batas. Wala pa siyang pagkakamali sa mga kasong hinawakan niya. Ang mga kontrata na pinamahalaan niya ay pawang mga halimbawa na parang galing sa libro. Kung ayaw niyong maniwala, tingnan niyo mismo. Naniniwala ako sa kontratang pinangangasiwaan ni Yaw-Yaw. Wala itong problema. Pero hindi ibig sabihin na hindi siya sinasadyang manggulo. Para nakawin ng pera ng kumpanya. Pinapanigan niyo siya. Ang problemadong kontrata ay nasa harap na natin. Jiang Luyao, kailangan mong managot sa batas. Jiang Luyao, may sasabihin ka ba? Gusto ko sanang tanungin si Joe Keke. Ako ang humawak sa kontratang ito. Paano mo nalaman na may problema ito? Ang mga dokumento sa printer ng kumpanya. Nakalista ng napakalinaw. Kung hindi ko lang sinilip at sinuri ng mas maigi, mabebenta mo na ang buong kumpanya. Mr. Jiang, Mr. Fu, pakiprint po ang kontrata hanggang sa huling pahina. Jiang Luyao, anong panibagong pakana ang ginagawa mo? Ito. Sa totoo lang, ang kontratang ito, matagal ko nang alam na may problema.
pero huli na para baguhin ito noong panahong iyon, kaya idinagdag ko ang mga supplementary clause sa huling pahina. Isang supplementary agreement. Nakapagligtas sa buong kumpanya. Ikaw na abogado. Talagang mahusay ka. Nagsisinungaling siya. Ako ang sumulat niyan. Jiang Luyao, hindi ka lang nagkakamali, inaangkin mo pa ang merito. Ang isang taong kasing walang hiya. Paano magiging abogado? Guard. Opo. Ilabas niyo siya. Oo, ilabas niyo siya. Teka, Fu Gege, si Jiang Luyao ay may masamang balak. Hindi siya maaaring manatili. Ikaw ang may masamang balak. Siguradong ikaw ang may gawa nito sa kontrata. Jiang Luyao, ang probisyon sa dulo ng kontrata. Sino ba talagang nagdagdag niyan? Direktor, ako po ang nagdagdag niyan. Direktor, nagsisinungaling siya? Ako ay nagtapos sa Harvard University, isang magaling na estudyante ng batas. Ang ganitong probisyon, ako lang ang kayang sumulat. Sige. Dahil kayong dalawa ay may magkaibang pahayag, tignan natin ang CCTV. Fu Gege, paalisin na lang si Jiang Luyao. Hindi na kailangang maging komplikado. Ako na ang maghahanap ng bagong abogado para sa'yo. Ang Longchuan Group hindi magkakamali sa sinumang mabuting tao. Kasabay nito, hindi rin ito hahayaan ng sinuman na umangat sa pamamagitan ng pagyapak sa iba. Assistant Lee, Narito po. Direktor, nagkamali po ako. Nabulagan lang po ako sandali, Direktor. kung hindi dahil kay Attorney Jiang na nakahanap ng problema sa kontrata, ngayon, kaming dalawang kumpanya ay parehong magdurusa dahil sa iyo at magkakaroon ng malaking pagkalugi. Direktor, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon, hindi ba? Ang mga taong may masamang hangarin, hindi karapat-dapat manatili sa Longchuan Group. Mula ngayon, tanggal ka na. Direktor, wag po Direktor, pakinggan niyo po ako. Sa totoo lang, may nanghikayat po sa akin. Hindi siya pwedeng magsumbong tungkol sa akin. Hindi ko inakala na ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Guwardiya. Narito. Kalad ka rin siya palabas. Opo. Huwag na huwag siyang patuntungin muli sa kumpanya kahit isang hakbang. Hindi. Presidente. Pakinggan mo ako sandali lang. Presidente. Ginoong Fu, saan mo naman? Nakita ang ganito kahusay na abogado. Napakahusay niya talagang kumilos. Ako mismo ang kumuha sa kanya. Hindi ko lang alam. Binibining Jiang, kung naisip mo na magtrabaho sa aking kumpanya, bibigyan kita ng sahod na 3 beses na mas mataas kaysa rito. 3 beses? 3 beses. Tama. At ang bonus sa pagtatapos ng taon, stock option, 1 buwang leave sa 1 taon. Wow! Bibigyan kita ng 50,000, hindi. 100,000 kada buwan. Ginoong Zeng, lahat ng kondisyon na ibinigay ko sa iyo kanina, bibigyan kita ng doble. Abogadong Jiang, pag-isipan mo sana ako na mabuti. Hindi naman ako kasing sungit ng boss ninyong si Ginoong Fu. Pasensya na po, Ginoong Zheng. Wala po akong balak mag-resign sa ngayon. Fu Lenshen, hindi ka patas. Abogadong Jiang? Pinahanda ko si Abogadong Jiang ng kasunduan para sa akin. Pirmahan mo na. Hindi ako pipirma. Kung hindi ka pipirma, lumabas ka sa villa, ililipat kita sa branch office para magtrabaho. Kuya Fu, sobra ka na. Pipirma ka ba o hindi? Hindi. Pipirma ka ba? Sige, pipirma ako. Dahil siguro, kay Jiang Luyao na malandi, kaya si Kuya Fu ay masyadong mapagbantay sa akin. Kahit ganoon kahigpit na kasunduan, tinatanggap pa rin niya. Hindi madali maging girlfriend ng CEO Kahit gaano karaming kontrata ang pirmahan mo, hindi ka makakapasok sa pintuan ng pamilya Fu. Jiang Luyao. Ay, Sumama ka sa akin. Ginoong Fu. Sige. Ay, Lola, bakit po tayo nagtatago dito? itong si Lin Shen, hindi marunong manligaw, kaya susundan ko siya. Handang tumulong anumang oras. Pero bakit po kayo nakasuot ng damit ng cleaner? Hindi ba ako natatakot na makakuha ng atensyon? Ginoo,
Bakit niyo po ako dinala rito? Mamaya, sasamahan mo ako sa negosasyon. Dapat mong palitan ang iyong damit. May problema ba sa damit ko? Ano sa tingin mo? Totoong hindi ito maihahambing sa iyong pasadyang suit? Kung ganoon, kung gaano ka mapagbigay, Ginoo, edi sige. Alisin mo na ang sasakyan mo. Huwag kang humadlang. Tatawag lang ako, mamasyal ka muna. Lola, Oh, bakit ka nandito? si Linshen, wala siyang panlasa. Tutulungan ka ni Lola mamili ng damit. Ang ganitong uri ng damit, paano ito babagay sa aking magiging manugang na babae? Lola, huwag ka namang magsalita ng kung ano-ano. Si Cho Keke ang asawa ng presidente, hindi ako. Hindi ko gusto ang chukeke na yan. Sa puso ko, ang aking manugang. Ikaw lang, hahaha. Hoy, kunin mo ang pinakamahal na damit sa tindahan mo. Ang klase-klaseng tao talaga nakakapasok sa tindahan. Hindi man lang kinatatakutan na dumihan ng hangin dito. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Ito ba ang unang beses mo sa ganitong lugar? Ang mga taong tulad ninyo, dapat sa palengke lang. Hoy, ikaw na bata ka. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Sa tingin mo hindi namin kayang bilhin? Huwag kang mag-alala, sapat ang pera ko. Ikaw na pulubi, magkano lang ang magagamit mo sa isang buwan? Itong damit na nahawakan mo kanina, mabuti na nga lang at hindi ka pinabayad. Binabalaan kita, humingi ka agad ng tawad kay Lola. Kung hindi, hintayin mong makatanggap ng sulat mula sa abogado at kasuhan ka sa korte. Huwag mo akong takutin gamit ang batas. Ay, umalis ka na, ay. Ay. Grabe. Lola? Huwag mo akong takutin sa batas. Ay, umalis ka na. Umalis ka na. Ay, naku. Lola? Kumusta, ayos ka lang ba? Saan ka natumba? Ayos lang. Masakit lang ang tailbone ko. Mawawala din ito pagtagal. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na ganyan? Upang pahirapan ang matanda? Sinasabi ko sa iyo, kung may mangyaring masama sa kanya, kailangan mong bayaran ito ng buhay mo. Grupo ng mga nanloloko, hindi ba? Ang ganda ng damit mo. Hinira mo lang siguro ito, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Siya ang CEO ng Longchuan Group. Ang lola ng isang CEO ay nagtatrabaho bilang tagalinis. Sa tingin mo maniniwala ako doon? Ikaw naman, ang galing mong magtanggol sa kanya. Siya siguro ang kabit niya, hindi ba? Anong pinagsasabi mo? Boss ko siya. Naglilisaw ng babae sa ganitong lugar para bumili ng damit. Ano pa ang aasahan mo na magandang relasyon? Gusto ko lang sana mamili sa tindahan na nasa ilalim ng grupo at gumastos. Hindi ko inakala ang mga empleyadong kinukuha ay ganito pala ang klase. Parang ikaw ang may-ari ng tindahang ito. Sa pinagsasabi mo, ang bawat damit dito ay libo-libo ang halaga. Ang pinakamahal, pwedeng makabili ng bahay sa sentro ng syudad. Kayong tatlo, pinagsama-sama, hindi nyo kayang bumili. Sinasabi nyo pa na mamimili kayo dito. Anong ikinakahiya nyo? Ang lakas mong magsalita sa customer ng ganyan? Maghintay ka lang at matatanggal ka. Tanggalin ako? Ako ang sales queen dito. Kahit manager, kailangan pa akong bigyan ng respeto. Sino ang maglalakas loob na tanggalin ako? Talaga? Subukan nating tawagin ang manager para pumunta dito. Ang lakas ng loob mo upang galitin ang CEO. CEO? Napakatapang mo at naglakas loob kang saktan ang CEO. CEO? CEO? Bakit ka pa nagpaturo sa bobong ito? Manager, nagkamali ka ba? Tingnan mo ang dalawang tao sa tabi niya. Mukha silang mahirap. Paano siya magiging CEO? Ako ang manager. Ikaw ang manager. Ikaw ba ang maghuhusga sa mga personal na usapin ng CEO? Sige, manager, tanggalin mo siya. At sa ilalim ng Longchuan Group, lahat ng tindahan ay hindi na kailanman tatanggapin siya. Opo, CEO. CEO, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. CEO, hindi ko po kayo nakilala. Pakiusap, patawarin niyo po ako. Sa industriya ng serbisyo, ang pinakaiingatan ay ang paghusga sa tao base sa panlabas na anyo. Ngunit paulit-ulit mo itong nilalabag. Manager, maghanap ka agad ng taong hihila sa kanya palabas. Opo, CEO. Tawag ng tulong. CEO, nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. CEO, nagkamali ako. Lahat ng pinakamaganda sa tindahan nyo ngayon, ang pinakamahal na damit at bag, pati sapatos, dalhin nyo rito lahat para masubukan niya? Opo, CEO. Mr. Fu, pumili na lang po kayo. Yao, subukan mo na agad. Lola, masyadong mahal. Hindi mahal, subukan mo. Subukan mo na. Sige na. Sige, pupunta na ako. Ikaw talaga. Napakabait na bata ni Yao. Sayang. At hindi mo alam ang kanyang halaga.
Pinilit mo pang panatilihin ang salot na iyon sa bahay. Sige na, Lola. Sinabi mo na iyan ng 800 beses. Ay, hindi ba ako natatakot sa iyo? Hindi mo ba alam ipaglaban? Lola, Ay, Lola, ay, naipit ang zipper ko. Paki-zipper naman ako. Aalalayan kita doon. Bakit ikaw yan? Iyon. Ibig sabihin ba nito na interesado sa akin ang CEO? Kumakain na siya ng laman ng isang mangkok. Tinitignan pa niya ang laman ng isa pa. Napakabastos naman yan. CEO, pakisigurado na tratuhing mabuti ang kasintahan mo at huwag nang mag-isip ng ibang babae. Interesado ka ngayon, Jiang Luyaw? Si Lola ang nagtulak sa akin dito kanina at sinasabi ko sa iyo, wala akong kahit anong intensyon sa iyo. Halika. Anong gagawin mo na naman? Halika. Ano? Gusto mo bang i-zipper o hindi? Oo. Salamat, CEO. Hindi mo ba isasara ang zipper mo? Isasara. Salamat, President. Kumusta kayong dalawa? Lola. Ihahatid muna kita pa uwi. Ay, ikaw, puro ka na lang trabaho. Ang pagkain nasa bungangan at hindi mo pa kainin. Kaya ka walang asawa. Ikaw talaga. Hindi ko inakala si Abogada Jiang kapag nag-ayos ay ganito kaganda. Nasaan na si Lola? Umuwi na. Abogada Jiang, sasama ka sa akin sa isang business trip mamaya. Oo, sige. Mr. Wang, ito ay ang kontrata ng ating proyektong pinagtutulungan ngayon. Pakitingnan po, Mr. Wang. Narinig ko kasi na kinopya raw ng husto ang proyektong ito. At hindi kumita noong nakaraang taon? Bakit gusto pa rin gawin ni Mr. Fu? Mr. Huang, huwag kang mag-alala tungkol diyan. Lahat ng kumpanyang nangopya dati ay kinasuhan na ng aming kumpanya sa korte. At ang kontratang ito, kakagawa ko lang ng espesyal na pagbabago habang nasa eroplano pa ako para tiyakin ang hindi pagkakaroon ng kakayahang kopyahin ng proyektong ito para protektahan ang mga karapatan ng magkabilang panig laban sa panghihimasok ng iba. Abogada Jiang, ang galing mo. Ang gawain ito, kung ibibigay sa ibang kumpanya, kakailanganin nila ng isang team para matapos sa loob ng isang buwan. Ikaw lang ang nakatapos. Mr. Huang, labis po kayong nagpupuri. Halika. Para salubungin si Mr. Fu, ito ang espesyal na alak na nakuha ko mula sa kakaibang channel. Siguradong masisiyahan ka sa pag-inom. Ay. Salamat sa pag-host, Mr. Huang. Tingnan mo lang at hindi ka maliligtas sa akin. Abogada Jiang, sa unang pagpunta mo sa High City, hindi mo pa kabisado ang lugar. Hindi maiiwasan na malulungkot ka sa gabi, hindi ba? Ikaw. Mr. Fu? Paano mo ako nagawang saktan? Katatapos lang nating pumirma ng kontrata. Ang Longchuan Group ay hindi makikipagtulungan sa sino mang manggugulo sa kanilang empleyado at may masamang pag-uugali. Ang kontratang pinirmahan natin ngayon ay walang bisa. Anong ibig mong sabihin? Huwag mong isipin na dahil malaki ang Longchuan Group, pwede ka nang maging ganyan kayabang. Sinasabi ko sa iyo, kung walang bisa ang kontrata, kailangan mong magbayad. Hindi ko inaalala ang pagbabayad. Ginigarantiyahan ko sa iyo, mula ngayon, hindi nalilitaw ang Huang Group sa Longchuan. Bibigyan kita ng 3 segundo. Gusto kong mawala ang Huang Group. Ha. Ang laki ng Huang Group ko. Hindi ito matitinag sa isang salita mo lang, Mr. Fu. Makakapagpabago. Talaga? 3? 2? 1? Boss, ang stock ng Huang Group ay sinira, nalugi na tayo. Mr. Fu, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa iyon sa iyong empleyado. Masamang balak. Mr. Fu, bigyan mo pa ng kaunting buhay ang Huang Group. Huli na! Mr. Fu, nagkamali ako. Hindi ko inaasahan na ganoon kabait si Mr. Fu. Si Joe Keke ay tunay na nakahanap ng kayamanan. Mr. Fu, hindi ako mabubuhay ng walang pera, Mr. Fu. May problema ang inumin. Alalayan mo ako.
ang alak na ininom ni Mr. Fu kanina. May problema. Maya-maya lang, lalagnatin din siya. Mas mabuting punasan mo siya ng basang tuwalya ang kanyang katawan. Salamat, Dr. Jiang. Walang anuman. Ako ang personal na doktor ni Mr. Fu. Matagal na akong nagsisilbi sa kanya. Salamat sa pagpunta mo ngayong gabi. Ayos lang. Ikaw ang napagod. Miss Jiang, ikaw ang napagod. Paano ka nagkaroon nito? Ang boss ay siguradong napagkamalan akong si Joe Keke. Jiang Leshi, kumusta na ang boss? Kailangan suriin ang lupain sa labas ng syudad? Kailangan itong matapos ngayon. Nilalagnat pa ang boss kagabi? Hayaan mo na lang muna siyang magpahinga. Ipadala mo sa akin ang address. Ako na lang ang titingin para sa boss. Oy, swerte tayo ngayon. May nakita tayong magandang babae. Ang ganda ng dalaga. Gusto mo bang makipaglaro sa amin? Binalaan ko kayo na huwag lumapit. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ay, isa pala siyang maangas. Hindi ba siya ganoon din kaangas sa kama? Subukan na lang natin para malaman. Gusto mo yatang tumawag ng pulis. Binibigyan ka na ng muka. Ngayon hindi pa ito ang oras para maging matapang. Mas mabuting yumuko muna. Bibigyan ko kayo ng pera. Pakiusap, palayain niyo ako. Bibigyan kita ng pera. Makipaglaro ka lang sa amin. Ang ganda ng negosyo. Hindi mo na kailangang magsikap. Makakakuha ka pa ng libreng salapi. Abogado ako. Ito ay isang krimen. Hindi ba kayo natatakot makulong? Tamang-tama. Kalalabas lang namin ng kulungan. Bakit? Gusto mo kaming ibalik sa kulungan? Basta palayain niyo ako. Hindi ko sasabihin kahit kanino. Sumusumpa ako. Sa liblib na lugar na ito, kung may mangyari, walang sino man ang makakaalam. Ikaw mismo ang maghuhubad o tutulungan kitang maghubad. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na galawin siya. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na hawakan siya. Kaibigan, pinapayuhan kitang huwag manghimasok. Kaming magkakapatid ay bihirang makaranas ng kaligayahan, kaya sumama ka o umalis ka sa paningin ko. Ang mga tao ko ay naglakas loob din kayong hawakan. Aray, ang sakit. Maghintay ka. Salamat. Ayos ka lang ba? Salamat sa pag-aalala, Mr. Fu. Ayos lang ako. Nasugatan! Halika, titingnan ko. Mr. Fu, hindi po yata tama. Jiang Luyao? Gusto lang kitang alalahanin. Anong uri ng pag-aalala ang sinasabi ni Mr. Fu? Pag-aalala ng amo sa empleyado. Medyo masakit. Tiisin mo lang. Dahan-dahan. Salamat, Mr. Fu. Pagbalik natin, papakonsulta kita kay Dr. Zhang. Ako ang nagdala sa'yo dito at nangyari ito habang nasa business trip tayo, kaya may responsibilidad ako? Hindi po ito kasalanan ni Mr. Fu. Ako mismo ang nagdesisyon na pumunta sa labas ng syudad para mag-inspeksyon. Hindi ka makalakad, bubuhatin na lang kita sa likod ko. Ay hindi po, may nobya po si Mr. Fu. Hindi po tama. Bakit? Wala akong nobya kaya pwede kitang buhatin? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Mr. Fu, pagkakaguluhan po tayo ng ibang tao. Huwag kang mag-alala. Sinumang magsalita ay sisantihin ko. Salamat, Dr. Zhang. Walang anuman.
Kung may pasasalamatan ka, si Mr. Fu na lang. Maraming taon na akong pribadong doktor ni Mr. Fu. Ngayon lang ako nagamot ng iba bukod kay Mr. Fu. Medyo madaldal ka yata ngayon, Dr. Zhang. Ako, kailangan ko na pong umalis agad. Pasensya na po. Papatayin kita. Papatayin kita. Sige, sige. Dito mo ako saktan. Malulutas ba ang problema kung patayin mo ako? Tapos na ang buhay ko. Wala na akong kahit ano. May naiisip akong paraan para magkaroon ka ulit ng asawa at trabaho. Anong paraan? Dahil kay Zhang Luyao, umalis ka sa kumpanya. Kunin mo si Zhang Luyao at pagkatapos makapasok ka sa kumpanya, hindi ba't madali lang yan? Mama, bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Kung hindi sinabi sa akin ni Joe Keke, hindi ko malalaman na malaki na ang kinikita mo ngayon. Ay, ang bag na yan ay mukhang branded? Ilang 10,000 yan, ano? Ang kumpanya mo ay napakabait sa iyo. Mama, sabihin mo na kung bakit ka nagpunta rito. O kulang pa ng 50,000 para sa bahay ng kasal ng kapatid mo? Ikaw na ang magbayad. Hindi naman ako ang ikakasal. Bakit ako ang magbabayad? Ay, ikaw na walang kwentang bata. Pinahirapan ko ang sarili ko para lang mapalaki ka. Hindi mo man lang mabigay ang perang ito? Wala akong pera. Wala kang pera? Kung wala kang pera, manghiram ka sa kumpanya. Kung hindi talaga kaya, i-cash out mo ang credit card mo, mangutang online, at ibenta mo ang bag na yan. Hindi ako naniniwalang hindi mo mabibigay ang perang yan. Lahat ng ito ay pag-aari ng kumpanya. Kapag nag-resign ako balang araw, kailangan kong ibalik sa kanila. Wala akong pakialam. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, hindi ako aalis. Sige, manatili ka dyan. Ay, Zhang Luyao. Zhang Luyao, ikaw na walang kwentang bata. Ano, nakakuha ba kayo ng pera, Tia? Kumusta, Ginang? Nakuha mo na ba ang pera? Ayaw magbigay ng pera ng walang kwentang babaeng iyon. Nakakainis talaga. Halika, umupo ka, Keke. Kung ganoon, may naiisip akong paraan. Anong magandang ideya ang mayroon ka? Ipapakilala ko si Zhang Luyao sa isang lalaki. Aba, hindi na natin kailangang matakot na hindi makuha ang 500,000 pisong dote. Aroy, mayroon pa palang ganitong magandang paraan. Salamat, Keke. Ang problema ay baka hindi pumayag si Zhang Luyao. Huwag kang mag-alala. Marami akong paraan para payagan siya. Sige, nakarating na ako. Huwag mong galawin ang mga gamit ko. Song Hangzu, bakit ka nandito? Ako ang iyong makakadate ngayon. Hindi ko kagustuhan ang date na ito. Pinilit lang ako ng nanay ko. Naparito ako ngayon, pangunahin, para may sabihin ako sa iyo. Umupo ka muna sandali. Ano iyon? Sabihin mo na. Noong nasa opisina pa tayo, maraming beses kitang nasaktan. Ngayon, gamit ang tubig bilang alak, humihingi ako ng tawad sa iyo. Sana ay kalimutan mo na ang nakaraan. Ayos lang, hindi na ako galit sa iyo. Ang nakaraan ay hayaan na lang nating lumipas. Kung ganoon, mag-toast tayo at kalimutan na natin ang lahat. Sige. Sa totoo lang, Lintek na babae, kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapupunta sa ganitong sitwasyon. Kaya magbayad ka na. Presidente, parang si Attorney Jiang ang taong iyon kanina. Hindi ba walang nobyo si Zhang Luyao? Sino ang lalaking iyon? anong ginagawa mo? Ano ang ginagawa ko? Siyempre, sasama ako sa iyo. Panggagahasa ito. Idedemanda kita. Panggagahasa? Ang lahat ng ito na ginagawa ko ay pinayagan
ng nanay mo. Walang silbi kung idedemanda mo ako. Sinasabi ko sa'yo, Bakit? Bakit mo ako ginaganito? Wala akong ginawang masama sa iyo. Bakit mo ako ginaganito? walang kwentang babae. Kung hindi dahil sa iyo, mawawala ba ang trabaho ko? Wala akong kahit isang sentimo ngayon. Paano ako mabubuhay? Kasalanan mo lahat. Sige. Oo. Lahat ng ito ay sarili kong kasalanan. Ngayon naman, ikaw din ay may sariling kasalanan? Bibigyan kita ng pera pakiusap. Sinasabi ko sa iyo, mas mabuti pang makipagtalik ka sa akin ng maayos, baka pakasalan pa kita. Pakiusap? Huwag kang mag-ingay diyan. Sinasabi ko sa iyo, baka patayin kita. Bakit mo ako kinagat? Ipapakita ko sa iyo ang galing ko. Sino mang maglakas loob na galawin ang aking tao? Tiyak na pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Ako ang manugang na pinili mismo ng nanay ni Jiang Luyao. Anong karapatan mo para saktan ako? Ano? Nagmamahalan kaming dalawa. Sinasabi ko sa iyo, kung sisirain mo ang aming relasyon, isusumbong kita. Nagsisinungaling ka. Sa pilitan akong pinapunta ng aking ina at hindi ko alam na ikaw pala iyon. Pero nang pumunta ka, nakita mo ba ako? Hindi ka umalis, ibig sabihin pumayag ka sa kasal. Bukas, pupunta ako sa bahay ninyo para mag-propose. Walang hiya ka. Paano ako magpapakasal? Sa nagbigay sa akin ng gamot? Ang murang kamay na ito, wala nang silbi, tutulungan kitang putulin. Alam ko na po ang pagkakamali ko, CEO, hindi ko na po uulitin. Ang taong tulad mo ay hindi nararapat magkaroon ng kinabukasan. CEO, may mga magulang pa akong sinusuportahan. Pakiusap, patawarin niyo na po ako. Kung palalayain kita, sino naman ang magpapatawad sa mga taong nasaktan mo? Lee, personal assistant. Narito po. Ilabas mo siya, hayaan mo siyang huminga. Sige po, labas. Luyaw, ihahatid kita pa uwi. Ang bango mo. Ang bango mo naman. Jiang Luyaw, alam mo ba ang ginagawa mo? Oo. Alam mo ba kung sino ako? Oo. Jiang Luyaw. Li Tezu, tawagan mo ang doktor. Kamusta na? Buti na lang at hindi masyadong marami ang nainom ni Miss Jiang. Stable na ang kalagayan niya ngayon. Siguraduhin ninyo lang na madalas siyang painumin ng tubig. Sige. Maaari ka nang umuwi. President Fu. Kay Miss Jiang, may balak po ba kayo? Anong balak? Yung sa pagitan ng lalaki at babae. Kung magsasabi ka pa ng isa pang salita, ipapadala kita sa Africa bilang resident doctor. Paumanhin po, President Fu. Go, President Fu! Hello? Jiang Luyao, tinawagan ko ang telepono ni Kuya Fu. Bakit ikaw ang sumagot? Ginang, mali ang tawag ninyo. Kailangan kong linawin ang hindi pagkakaunawaan. Kailangan kong linawin ang hindi pagkakaunawaan. Jiang Luyao, mas mabuting ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Sa telepono ni Kuya Fu, bakit naroon ang boses mo? Jiang Luyao, mas mabuti pang ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Bakit may boses ka? Sa cellphone ni Kuya Fu? Mali lang siguro ang narinig mo. Ang cellphone ni CEO Fu, paano naman magiging nasa akin? Kahit maging abo ang boses mo, makikilala ko. Hindi umuwi si Kuya Fu kagabi. Kayong dalawa ba ay magkasama? Kung sasabihin ko ang totoo kay Zhao Keke, tiyak na hindi siya titigil. Actually nag-overtime kami ni CEO Fu kagabi. Sobrang inaantok na kasi ako kaninang umaga, kaya namali ako ng kuha ng cellphone at nasagot ang maling tawag. Dapat ay kasama ni Jiang Luyao si Song Xingzhu kagabi. Hindi kaya hindi nagtagumpay si Song Xingzhu?
Sabi ng nanay mo lumabas ka para makipag-date. Ay, kagabi hinaras ako ni Song Sing-zu. Niligtas ako ni CEO Fu, kaya nakasama ko siyang nag-overtime buong gabi. Si Song Shingzu na bobo na ito sinira na naman. Binabalaan kita, Jiang Luyao. Huwag kang mangarap na magugustuhan ka ni Kuya Fu. Niligtas ko si Kuya Fu. Siya lang ang magiging lalaki ko. Huwag kang mag-alala, ang Kuya Fu mo ay ikaw lang ang nasa puso. Gaya ko na isang maliit na empleyado, hindi niya ako mapapansin. Paano ko malalaman kung totoo ang sinasabi mo? Sumusumpa ako, wala akong nikatiting na interes kay Fu Linshen. Kahit sino pa ang magustuhan ko, hindi siya. Ang babaeng taksil na ito. Kahapon lang hinalikan niya ako, ngayon ay kinalimutan na niya ang lahat. Ayos ito. Anong ginagawa niyo? Ikaw, salbahe ka. Ginulat mo ako. Kahit paano, wala namang silbi ito kung mananatili rito. Bakit hindi ko nalang ibenta para magkapera? Aray, ari-arian ito ng kumpanya at hindi pwedeng ibenta. Anong hindi pwedeng ibenta? Kung hindi pwedeng ibenta, bakit hindi mo agad sinabi na aksaya lang ang pagpunta namin dito? Pwedeng ibenta, pwedeng ibenta. Kung pwedeng ibenta, sige. Anong sinasabi mo? Anong ginagawa mo? Sinabi kong pwedeng ibenta. Kung gagawin mo pa rin yan, pwede akong manakit, sinasabi ko sa'yo. Kung hindi ka takot na kasuhan, sige subukan mo. Binabalaan kita, ang lahat ng ito ay pag-aari ng Longchuan Group. Ang ginagawa mo ngayon ay pagnanakaw. Kung kukuha ka ng isa man lang, sapat na yan para makulong ka ng ilang taon. Nabalitaan ko na ang Longchuan Group ay hindi pa natatalo sa kaso. Ang mga kinasuhan nila ay nawalan ng lahat-lahat. Lintik, nasayang lang ang punta. Umalis na tayo. Hoy, huwag kang umalis. Pwedeng ibenta to. Pwedeng ibenta. Tingnan mo ang ginawa mo. Hindi ba dahil sa kabiguan mo sa blind date, kaya ko ibinenta ang mga bagay na ito? Ikaw na, pampabigat. Alam mo ba kung sino siya? Pinipilit mo akong makipagkita sa kanya. Tunay na inilalagay mo ako sa kapahamakan. Ay, para sa kapatid mo. Anong masama kung magsakripisyo ka? Bakit nagkaroon ako ng anak na walang utang na loob na tulad mo? Ngayon, ginagawa mo sa akin ito. Bakit mo pa ako isinilang noon? Umalis ka. Umalis ka. Ikaw na pampabigat. Huwag kang magpakita sa akin. Fu Xiao, ngayon lang tayo nagpunta sa bar. Huwag kang masyadong seryoso. Kung mayroon kang pinoproblema, sabihin mo para makapagpasaya ka sa amin. Umalis ka. Aba? Ang init ng ulo mo. Itong si Fu Xiao, may problema ba? Ano namang problema ang magkakaroon ng pinakamayamang tao sa Longchuan? Hindi naman siguro dahil sa sobrang dami ng pera, wala na siyang paggastusan ano? Hindi nila dapat malaman ang tungkol sa akin at kay Jiang Luyao, kundi tiyak na pagtatawanan nila ako. Ganito kasi, kamakailan lang may kaibigan ako. Hinalikan siya ng isang babae. Pero yung babae naman, hindi sinabing gusto niya ito. Ano sa tingin niyo ang ibig sabihin ng babaeng ito? Hindi ba't isa itong ganap na masamang babae? Kahit si Fu Xiao, ayaw niya? Anong klaseng babae? Ang ganyan kaangas? Hindi ako. Sige na, bukod sa aming dalawa, may iba ka pa bang kasama? Bihira ka naming makitang nagkakaproblema sa pag-ibig. Kung ako ang tatanungin, ikaw ay isa lamang sa mga isda sa kanyang palaisdaan. Anong ibig sabihin ng isda? Ibig sabihin, nakipaglandian siya, hindi lang sa'yo. Imposible. Hindi siya ganoong klase ng tao. Maganda? Uminom ka ng isa sa akin. Bakit hindi? Marami kang makikitang ganoong klase ng babae doon. Uminom ka sa akin. Fu Xiao. Bastos na babae. Hindi ka marunong tumanaw ng utang na loob. Naglakas loob kang saktan ng kapatid ko? Kung ang basura na tulad nito ay muling lilitaw sa tindahan, hindi mo na kailangang magpatakbo ng tindahan na ito. Sige po, aayusin ko po agad sila. Lumapit ka rito sandali. Aray, ito ang nagpatibok sa puso ni Mr. Fu. Mahirap makuha ito. Ito ba ang asawa ni bro? Ay, hindi. Ako ang pribadong abogado ni Mr. Fu. Ay, ako si Jiang Luyao. Hindi niya talaga ako gustong iugnay sa kanya. Kung magsasalita pa kayo ng kung ano-ano, lumabas kayo. Nagkamali ba ako ng akala? Hindi itong babae.
Kanina lang ay sinasaktan niya ang tao. Bakit hindi natin subukan? Si Miss Perfu natin ay matagal nang walang nobya. Pwede ba tayong mag-order ng ilang magagandang babae? Siyempre po pwede. Hindi nakikialam ang empleyado sa gawain ng boss. Palabasin niyo sila. Nagagalit na si Mr. Fu. Tara na. Tara na. Hindi pwedeng mag-order ng magagandang babae? E di mag-order na lang ng ilang gwapong lalaki para kay Luyaw, okay lang ba? Pwede. Hindi po pwede. Hindi. Bakit hindi, Mr. Fu? Marumi ang mga lalaking iyon. Hindi nararapat sa isang babaeng tulad mo na gawin ang mga bagay na iyon. Ang dami mong pakialam. Nagsiselos na si Sir Fu. Tutulungan ka namin. Ay, Miss Jiang, hayaan niyo po akong magsalin nito para sa inyo. Umupo kayo, inuman tayo. Ay, ano ang ginagawa mo? Mr. Fu, Mapanganib para sa iyo na isang babae. Kung malalasing ka, may hotel dito sa ikalawang palapag. Palagi itong inuupahan ni Mr. Fu. Miss Jiang, maaari ba naming hilingin na ihatid mo si Mr. Fu sa itaas upang magpahinga? ha? Uminom muna kayo. Ihatid ko lang si Mr. Fu sa itaas. Dito na, dito na. Gusto ng lalaki, ayaw ng babae. Mr. Fu, umupo ka muna. kaya kong uminom. Kukuha ako ng sopas na pampagising sa iyo. Kaya ko pang uminom. Mr. Fu, tinatawag ba ni Mr. Fu ang pangalan ng ibang babae? Sabihin mo, kahit gaano kakayaman, hindi ka pa rin dapat maging gago. Kung kasal ka na, maging mabuti ka sa asawa mo, huwag ka nang mag-isip ng ibang babae. Luyaw? Ginang Presidente. Jiang Luyaw, alam kong hindi maganda ang intensyon mo. Kung hindi ako nakarating dito, hindi ba aakyat ka na sa kama ni Kuya Fu? Ginang, hindi po ganoon ang iniisip ninyo, nagkakamali po kayo. Ikaw na walang kahihiyan na putaka, magtatago ka pa? Aksidente lang po kanina. Naghalikan na kayo, aksidente pa rin? Gusto mo lang ang lalaki ko? Hindi po, Ginang. Boss ko lang po si Jifu. Lasing lang po siya kanina. Ginang, kung hindi po kayo naniniwala, hintayin niyo po siyang magising at tanungin niyo po siya mismo. Sa tingin ko, sinadya mo lang siyang lasingin para umangat ang posisyon mo. Haka-haka lang po ninyo iyon, Ginang. Wala akong pakialam, Jiang Luyaw. Umalis ka na agad sa kumpanya. Huwag kang magpapakita sa akin at kay Kuya Fu. Bakit? Hindi naman kasalanan ko. Bakit ako aalis? Tama na, sapat na. Kuya Fu. Abogada Jiang, umuwi ka muna. Bakit ka nandito? Kuya Fu, natakot po ako sa bahay mag-isa, kaya po ako naparito. Hindi ko inakala na makita kong hinahalikan ka ng putang Jiang Luyaw na iyon. Jokek. May gusto ka bang makuha? Kuya Fu, ano po ang ibig mong sabihin? Maaari akong magbigay sa iyo ng tulong, material, ngunit hindi ka na pwedeng magpakilalang Ginang Presidente sa labas. Fu Jege, bakit? Napag-isipan ko ng mabuti. Ang gabing iyon ay isang aksidente, hindi natin pwedeng hayaang dahil lang sa aksidenteng ito ay ikukulong tayo habang buhay. Fu Gege, mahal kita. Gusto kong maging tayo. May babae akong gusto? Gusto kong sundin ang sarili kong kaligayahan. Si Jiang Luyaw ba? Hindi ka kasali doon. Maliban sa babay lang Jiang Luyaw na yan, sino pa? Hindi ko siya palalampasin. Ano na lang ang lahat ng nangyari noon? Ngayon, alam na ng lahat na ako ang asawa ng CEO. Problema ko ito. Humihingi ako ng paumanhin sa iyo. Pumapayag ako, pero sana Fu Gege, huwag muna nating ipagsabi ang paghihiwalay natin. Imposible. Ako lang ang hinawakan ng Fu Gege. Ngayon iniwan mo na naman ako. Kahit maliit na hiling hindi mo pa rin matupad? Maaari kitang bigyan ng transisyon. Nawala ka na sa akin. Kung mawawalan pa ako ng trabaho at mukha, hindi ko matatanggap. Sa huli, ako ang may kasalanan sa kanya. Sige, pangako ko sa iyo, hindi kita paalisin sa aking kumpanya.
Mr. Fu, ipinatawag niyo ako? Attorney Jiang, tungkol sa bagay na yon, papaliwanag ako sa iyo. Hindi na kailangan ng paliwanag. Nalasing si Mr. Fu, alam ko. Mula ngayon, kusa akong magpapanatili ng distansya. Mr. Fu, kung wala na kayong kailangan, mauuna na ako. Ano ang ginagawa mo? Attorney Jiang, wala na ba akong karapatan magpaliwanag ngayon? Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Pag nakita tayo ng mga katrabaho, pagkamalian tayo. Ayoko. Mr. Fu, may nobya ka. Huwag kang gumawa ng bagay na nakakapag-alinlangan. Nangyari ang insidente namin, kaya pinapunta ko siya sa villa. Pero huwag kang mag-alala, tapos na kami. Pero alam ng lahat, si Joe Keke ang asawa ng CEO. Dati tinulungan niya ako. Kaya pinangakuan ko siya na hindi ko muna ipapaalam sa labas na wala na kami. Mr. Fu, bakit mo sa akin sinasabi ang lahat ng ito? May kinalaman ba ito? Siyempre, may kinalaman. Luyaw, talagang gusto kita. Ang pag-ibig ni Mr. Fu ay napakamura. Isang segundo pa lang may gusto ka sa iba, ngayon iba na naman. Hindi ko kailanman nagustuhan si Zoe Keke. Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang gusto ko. Ayusin mo muna ang problema mo sa ibang babae bago ka magsalita. Luyaw, hindi talaga kita niloloko. Sana bigyan mo ako ng pagkakataong suyuin ka. Dapat ko ba siyang paniwalaan? Jiang Luyaw. Jiang Luyaw. Ginang, sino po ang hinahanap nyo? Ako ang nanay ni Jiang Luyaw. Nasaan si Jiang Luyaw? Ilabas niyo siya. Sige po, ihahatid ko muna kayo sa receiving area. Hi. Ang totoo, itong si Jiang Luyaw. Ay, tinawagan ko. Pero hindi niya sinasagot ang tawag ko. Sinasabi ko sa inyo. Ma, ano po bang ginagawa ninyo? Hi, husgahan niyo nga ako. Ang anak ko, ang sarili kong anak, napakasama niya, sarap ng buhay niya sa syudad, hindi niya kami pinapansin, ang buhay ng buong pamilya namin. Paano ako nagkaroon ng anak na suwail na tulad mo? Hindi ko akalain na si Jiang Luyaw ay ganoon pala siyang klase ng tao. Naku, napakahirap naman ang sitwasyon ng nanay niya. Pinalaki ng magulang, pero hindi naman inaalagaan ng mga magulang, napakasama niya talaga. Para saan po ba ito? Para lang po sa inyong walang kwentang anak na lalaki. Itinuring niyo po ba ako bilang tunay ninyong anak? Simula pagkabata, paborito niyo na po siya. Ngayon naman, gusto niyo akong ibenta para sa pera. Kung ibenta kita, ano ngayon? Ako ang tunay mong ina, ako ang nagluwal at nagpalaki sa iyo, sasabihin ko sa iyo, bawat sentimo na kinikita mo ay dapat para sa akin. Sige, ganyan na ang pinag-uusapan natin, di ba? Kung hindi ka pa umalis, tatawag ako ng pulis. Ay naku po. Sabihin nyo, kayo na ang humusga, napakasama nito. Ang sarili niyang anak, gustong ikulong ang sarili niyang ina. Tao pa ba ang gumagawa nito? Wala na talagang katarungan. Ayoko nang mabuhay. At saka, ayoko nang mabuhay. Ay naku po. Magano? Sino ka? Gusto mo ba siyang bayaran? Ako ang amo niya. Gusto ko ng 2,000,000 piso. Sige. Hindi po. Akin po itong usapin, Mr. Fu. Hindi niyo na po kailangang alalahanin. Ikaw ay empleyado ko, at doon, ang mga paghihirap mo sa buhay, tungkulin kong tulungan kang bayaran. Ay naku. Napakabait talaga ng amo mo, Luyaw. Kaya ang perang iyan, diretso na lang sa account. Hindi ko na kayang buhatin ang pera. Pwede ako maglipat ng pera, pero may kondisyon ako. Ano po iyon? Sabihin niyo po. Pagkatapos mong makuha ang pera, huwag mo nang kailanman muling makikita si Jiang Luyaw. Madali iyan. Pagdating ng pera sa account, aalis agad ako. Hindi ako pumapayag. Hindi mo po pwedeng ilipat sa kanya ang perang iyan, Mr. Fu. Ikaw na bata ka. Lakasan mong sirain ang plano ko. Tingnan mo't papatayin kita. Gusto mo ng 2,000,000 yuan? Pwede. Pambili ng kalayaan mo habang buhay? Para hindi kanya guluhin? Hindi ba iyan sulit? Mr. Fu, ang 2,000,000 yuan na iyon ay uutangin ko na lang sa inyo. Babayaran ko po pag mayaman na ako. Sige. Halika na. Nakalipas na. Bata. Sa susunod, hindi nyo na kailangang ipaalam sa akin ang mga bagay na ito. Kayo na lang ang magdesisyon. Sige. Kuya Fu, uminom ka muna ng tubig pagkatapos ng maghapong trabaho.
Ang bahay ng Assistant Lee na hanapan na kita, lumipat ka na bukas. Kung may anumang problema ka sa buhay sa hinaharap, sabihin mo lang sa kanya. Alam ko. Salamat, Kuya Fu. Pag nakahiga ka na mamaya sa kama, hindi mo na ako papaalisin. Magsalita. Nagpunta ba si Fu Xiao para magsaya? Wala akong oras. Sigurado kang nandoon din si Jiang Luyao? Sige, padating na ako. Kuya Fu, saan ka pupunta sa ganitong oras? Huwag mo akong pakialaman. Kuya Fu, pagkatapos mong magtrabaho buong araw, wala bang pwedeng ayusin bukas? Mas mabuti pang magpahinga ka na lang. Magpahinga ka na lang? Bukas papupuntahin ko ang mga tao para tulungan kang lumipat. Si Jiang Luyao na naman ang babaeng iyon. Ginoong Fu, bakit ka naririto? Tinawagan ako ng kaibigan ko para pumunta rito? Bakit ka naririto? May tumawag na kliyente at sinabing may problema ang kontrata, pinapupunta ako para tingnan. Aba, sabay kayong dumating? Hindi po. May tumawag sa aking kliyente at sinabing makikipag-usap daw sila tungkol sa kontrata rito, kaya ako naparito. Ay, ang kliyente na tinutukoy mo, ako iyon. Tiningnan ko ang kontrata at walang problema. Walang problema. Walang problema. Aalis na po ako. Ay, nandito ka na. Kailangan mong uminom ng kahit isang baso bago umalis, hindi ba? Kung hindi ka iinom, hindi kita papayagang umalis. Sige. Ako ang iinom para sa kanya. Ay, nakalimutan kong sabihin sa inyo, matapang ang alak na ito. Binibining Jiang, pakisuyo, ihatid si Ginoong Fu sa itaas para magpahinga. Sige, kayo muna ang mag-inom. Aakyat muna kami. Ay, sa tingin mo gagana ito? Wala yan. Hindi naman kalakasan ng gamot. Tingnan na lang natin kung paano siya gagalaw, ah. Ginoong Fu, kumusta? Nilagyan ng gamot ang alak. Kung gayon, dadalhin kita sa ospital. Hindi. Kapag nalaman ng mga yon, tiyak na kutiyain ako. Ayaw mong pumunta sa ospital. Ano ngayon ang gagawin? Tulungan mo akong pumunta sa banyo. Ginoong Fu, huwag kang padalos-dalos. Kapag nakasuot ng suit, hindi halata, hindi ko inakala na ganito kaganda ang katawan ni Ginoong Fu. Jiang Luyao, anong pabango ang inispray mo? Wala akong inispray na pabango. Siguro may nahawakan lang ako kanina. Anong gagawin ko? Parang hindi ko na kaya. Paano mo magagawa? Hubarin ang damit mo sa harap ng isang lalaki. Takot akong masamid ka. Si Mr. Fu ay pinilit lang gawin ito dahil sa ininom niyang gamot. Huwag ka nang umasa pa. Mr. Fu, paumanhin. Jiang Luyao. Kung gagawin ko ito sa kanya, hindi niya kaya ako sisibakin? Mukhang nilalagnat ka, Mr. Fu. Kukuha ako ng gamot sa front desk para sa iyo. Hintayin mo ako.
Ginangwang, hello, siya ang babaeng umakit sa asawa mo. Si Jiang Luyao? Hintayin mo ako. Pakitingnan po ito. Ito po ay ayon sa kahilingan ng ating CEO Fu, ang bagong binuong performance terms. Pakiusap. Pakirepaso po. Lahat ayon sa kondisyon ni CEO Fu. Ang pamumuhunan niya sa aming kumpanya, sobra na akong kontento. Pakiusap, pasalamatan mo si CEO Fu para sa akin. CEO Wang, napakabait niyo po. Mahalaga ang tiwala, pero kailangan pa rin itong tingnan. Magnanakaw. Nang akit ka sa asawa ko. Bakit ka nandito? Bakit ako nandito? Nandito ang nanay ko para salakayin kayo sa akto. Ito ang inaalagaan mo sa labas, ang mistress mo. Tama? Tingnan mo kung hindi ko siya pahihirapan. Oh, Ginangwang, nagkakamali po kayo. Ako po ang personal na abogado ni CEO Fu. Wala akong kinalaman kay CEO Wang. Nagkakamali kayo. Si CEO Fu at ako ay may relasyon sa negosyo. Hindi natin maaaring saktan si Attorney Jiang. Kung patuloy mo siyang ipagtatanggol, nakita ko ang lahat. Kalma lang, Attorney Jiang. Wala talaga akong kinalaman dito. Kung ipagtatanggol mo pa siya, sasampalin ko pati ikaw. Sino ka para makialam? Mr. Fu. Wala akong pakialam kung Mr. Fu ka o Mr. Lee. Pagsasabihan ko ang kabit. Karapatan ko iyon. Mr. Wang, hindi mo ba balak ipaliwanag ito? Nagkamali ang asawa ko, si Attorney Jiang, ang aking legal counsel. Nakakahiya sa inyo. Pasensya na sa inyo ni Attorney Jiang. Ang aking abogado, hindi nararapat na maging kabit ng iba. Ano ba talaga ang pinagmulan ni Jiang Luyao? Kayo ba ay may relasyon sa kanya? Nagagalit si Mr. Fu. Pareho tayong matatapos. Mrs. Wang, ang sinasabi mo ay may legal na pananagutan. Legal na pananagutan. Ikaw na walang pinagmulan. Hindi ka man lang kasing halaga ng isang daliri ko. At ikaw na nagpapanggap na disenteng tao, bakit ka nakikisama sa ganyang babae? Mr. Wang, dahil hindi mo mapigilan ang babaeng iyan, ako na ang bahala. Assistant Lee, pasakitin ang Wang Group sa loob ng 3 segundo. Sige po, sir. Ang laki ng Wang Group. Hindi ito basta-basta masisira sa utos mo lang, hindi ba? Tapos na po, sir. Ano? Nasira? Kasalanan mo ito. Hiwalay na tayo. Mr. Fu, pakiusap. Kanina ako ay nagkamali at nagpakita ng kawalang galang sa iyo. Naglakas loob kang salungatin ako at siniraan pa ang aking abogado. Ito ang kabayaran sa iyong maling ginawa. Attorney Jiang, tara na! Mr. Fu. Jiang Luyao, hindi ako naniniwala na lagi kang maswerte. Mr. Fu, salamat po. Huwag kang masyadong formal. Kung gusto mo talagang magpasalamat, ipakita mo sa gawa. Mr. Fu, huwag kang mag-alala. Tiyak na magtatrabaho ako ng maayos sa hinaharap. Sa isip mo, wala kang ibang iniisip kundi trabaho? Ano ang ibig mong sabihin? Halikan mo ako, at ang nangyari ngayon ay kalimutan na. Mr. Fu, manyak ka. Hindi ka ba naging manyak sa akin dati? Huwag mong sabihing mali ako. Sige na, hindi na kita aasarin. Tara, ihahatid na kita pa uwi. Hindi na po kailangan, Mr. Fu. Nasa kabilang kalye lang ang scooter ko. Mauuna na po ako, Mr. Fu. Jiang Luyao, kapag namatay ka lang, saka ko lang makukuha ang posisyon ng Ginang Fu. Huminto. Fu Linshen, nasaan ka? Fu Linshen. Nandito ako. Fu Linshen. Paumanhin. Kasalanan ko. Sinabi ng doktor, wala kang seryosong pinsala. Ayaw ko nang makita kang umiiyak. Kasalanan ko. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka masasaktan. Para sa iyo, handa akong gawin ang lahat. Boss,
Sana may mahalaga kang sasabihin sa akin. Ibinabalita ko ang tungkol sa aksidente. Nahuli na ba ang salarin? Sino siya? Nasira ang pinangyarihan ng aksidente at itinapon ang sasakyan sa kaparangan. Hindi mahanap ang may-ari ng sasakyan. Nang ahas na galawin ng babae ni Fu Linshen, napakawalang takot talaga. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Hello, ako ang kamag-anak ng pasyente. Pwede bang itanong, kumusta ang dalawang pasyente sa aksidente? Mga galos lang. Walang seryosong pinsala. Dito sila naka-confine. Pero, ang pasyenteng babae na si Jiang Luyao, mukhang buntis. Paparating na ako upang sabihin sa kanya ang resulta. Buntis si Jiang Luyao? Anak siguro ito ni Kuya Fu. Teka, si Jiang Luyao ang best friend ko? Sasabihin ko sa kanya ang balitang ito. Sige, ikaw na lang ang bahala. Hindi ko hahayaang maisilang ang batang ito. Mr. Fu. Mr. Fu. Siguro nasa meeting siya. Nasaktan si Mr. Fu dahil sa akin. Ang sopas na ito ay para makabawi siya. Nasaan si Fu Linshen? Palabasin mo siya. Wala po si Mr. Fu. Ako po ang personal na abogado ni Mr. Fu. Ano po ang kailangan niyo sa kanya? Kakabili ko lang ng sasakyan sa kumpanya nyo. Sumasablay agad ang preno. May problema ang sasakyan nyo. Nangyari na ang napakaseryosong insidente pero tumanggi kayong magbayad at hindi kami binigyan ng makatarungang paliwanag kaya dudurugin muna namin ang kumpanya nyo. Kalma po kayo. May pagkakamali lang po ito. Matagal na kayong may ginawang mali sa kontrata ng pagbili ng sasakyan, sinabotahin nyo para hindi kayo sisihin at wala kaming magawa. Siya ang personal na abogado ng presidente. Siya ang gumawa ng kontrata. Siya ang nagpahamak sa'yo. Ulol na kumpanya, nangahas na pahamakain ako. Tigil. Sino ang nangahas gumalaw? Anong ibig mong sabihin? Sinusubukan ba akong patayin ni President Fu? Ang inyong mga kaso ay iniimbestigahan ng pulisya at ng legal na departamento, nangangailangan ito ng oras. Ngunit kung mangahas kayong sakta ng aking abogado, pababayaran ko sa inyong lahat ang inyong buhay. Ito ba ang pag-uugali ng Longchuan Group? Pinoprotektahan ang mga empleyado at niloloko ang mga mamimili? Bukas ng 10:00 ng umaga, magkakaroon ng press conference ang Longchuan Group. Ang inyong mga issue ay bibigyan ng katarungan. Kung hindi ninyo ito malulutas, humanda kayo. Tara na. Ayos ka lang ba? Ayos lang, President Fu. Pero malulutas ba ito bukas? Magtiwala ka sa akin. Jiang Luyao, ito ang lahat ng materyales para sa press conference. Dalhin mo sa likod. Jiang Luyao, nagkamali ka. Hindi ako naniniwala na poprotektahan ka pa rin ni President Fu. Presidente, hindi ka pwedeng pumunta doon. Kung mangyari ang masama sa iyo, tuluyan nang masisira ang kumpanya. Kung wala si Luyao, ano pa ang silbi ng buhay ko? Presidente, Presidente, Presidente. Luyao, umalis ka na! Okay lang ba si Presidente? Bilis-bilis. Masamang balita, Mr. Fu. Ang mga materyales para sa aming press conference, lahat ay nasunog. Ang mga dokumentong ito, lahat ay isinulat kagabi ni Dr. Liu mismo. Ang datos ng sasakyan, nasunog din ang lahat ng ito. Paano natin ito mapapatunayan? Pati si Kuya Fu ay idinamay niya. Ang babaeng iyon ay malas. Mr. Fu, nasaan ang resulta ng paghawak ninyo? May sunog na nangyari sa lugar. Ang press conference ay ipagpapaliban. Maghintay lang po kayong sandali. Ang ganitong pag-uugali ng Longkang Group sa panahon ng krisis, talagang nakakadismaya. Sa tingin ko ay wala kang intensyon na ayusin ito. Halika, sirain niyo ang lugar na iyon para sa akin. Tigilan nyo. Para hindi mawala ang report sa eksperimento, itinago ko na itong kontrata ng maaga. Ito ang makapagpapatunay na ang produkto ng aming kumpanya ay walang problema.
Talagang sulat kamay nga ni Dr. Liu. May nagmaniobra sa sasakyan mo? Kung sino ang taong iyon? Hindi ba ikaw mismo ang dapat magtukoy? Mamaya, ipapaayos ko kay Assistant Lee na may makikipag-ugnayan sa iyo. Kayo na mismo ang magtanong. Kung gayon, maniniwala ulit ako sa iyo sa huling pagkakataon. Tingnan natin kung paano mo ito haharapin. Tara. Hindi ko inaasahan na si Attorney Jiang, sa pinakamahirap na panahon, ay inuna ang interes ng kumpanya? Talagang nakakaantig. Napakabait sa akin ni President Fu. Hindi ko pwedeng ipahamak ang kumpanya. President Fu, ang insidenteng ito ay maaaring magdulot ng pagbaba sa stock market. Mayroon po ba kayong solusyon? Naghanda na kami para sa self-driving cars. At nagbubukas din kami ng bagong larangan sa teknolohiya kamakailan. Ang Longchuan ay magiging numero 1 sa mundo. Abangan ninyo. Nakakakaba talaga ang araw na ito, pati na si President Fu ay naroon. Manlilibre si President Fu ngayon, busog-lusog ako. Ako rin. Jiang Luyao, ayos ka lang ba, Jiang Luyao? May tao ba dyan? Jiang Luyao. Dugo. Jiang Luyao. May tao ba dyan? Tulong! Nahulog si Jiang Luyao sa hagdan at duguan. Jiang Luyao, gumising ka, Jiang Luyao. Jiang Luyao, magmaneho papuntang ospital. Opo? Jiang Luyao, gumising ka. Jiang Luyao, hindi ka maaaring mapahamak. Inuutusan kitang huwag mapahamak. Mr. Fu, ayos lang po ako. Sumasakit lang ang tiyan ko. Luyao, bakit ka biglang nahulog sa hagdan? May nagtulak ba sa iyo? Pero hindi ko alam kung sino. Assistant Lee, alamin mo kung sino ang taong iyon. Gagawin ko siyang putol-putol. Masusunod, CEO? Patawad, Luyao. Kasalanan ko ang lahat. Kung palagi lang akong nasa tabi mo para alagaan ka, hindi ka sana mapapahamak. Kailan ka naman magkakaroon ng panahon para bantayan ako ng 24 oras? Kapag gumaling ka na, gusto kong kunin kang permanenteng abogado ko at hindi na tayo maghihiwalay habang buhay. Fu Linshen, sa totoo lang, kahit hindi na ako abogado, maari pa rin akong manatili. Luyao, ikaw? Fu Linshen. Tama. Dahil napakabuti mo sa akin, paano naman ako hindi magkakagusto sa iyo? Mr. Fu, Doktor, kumusta na siya? may ulat po, Mr. Fu, nakunan si Miss Jiang. Imposible. Wala nga siyang nobyo. Paano pa siyang makukunan? Ginoong Fu, ganito talaga ang resulta ng report. Isa kang inutil na doktor? Tanggal ka na ngayon. Rinshen, huwag mo siyang sisihin. Tama ang sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Totoo. Natulog nga ako kasama ang isang lalaki. Mabuti na ring nawala ang bata. Dahil hindi naman siya dapat nandyan. Nasa puso mo pa rin ba siya? Hindi ko man lang talaga siya kilala. Isang aksidente lang yon. Kung alangan ka man, handa akong bumitaw. Jiang Luyao, makinig ka ng mabuti sa akin. Hindi ko papayagan. Wala akong pakialam kung ano ka noon. Pero simula ngayon, ako lang ang dapat nasa buhay mo. Totoo ba, Rinshen? Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako ganong kapitit. Salamat sa'yo, Rinshen. Halika, iuuwi na kita. Kuya Fu, nakauwi ka na? Bakit hindi ka pa umaalis? Kuya Fu, dahil ba kay Jiang Luyao, kaya mo ba ako pinapaalis? Kahit wala si Luyao, hindi pa rin tayo pwede? Umalis ka na agad. Ayokong umalis. Kuya Fu, nagdadala ako ng anak mo. Ano? Nakatulog na kayo. Dear Yao, ako at siya? Aksidente lang. Kuya Fu, buntis na ako ngayon, dugo ng pamilya Fu. Huwag mo akong paalisin. Sabi mo magkasama na kayo. Bakit mo pa ako ginugulo? Hindi. Dear Yao, wala akong nararamdaman sa kanya. Ikaw lang ang mahal ko. Fu Linshen. Kung gayon, alagaan mo si Jo Keke. At ang bata sa tiyan niya. Dear Yao! Kuya Fu, sabi ng doktor kailangan ng fetus ng madalas na kasama. Hindi mo ba siya kayang samahan ng madalas? Zo Keke, umalis na ang tao. Masaya ka na? Sasabihin ko sa'yo, kahit wala siya, si Jiang Luyao,
Hindi ka maaaring tumapak sa pamilya Fu ko ni isang hakbang. Papasok ako dito, magpapakasal ako dito. Walang makakapigil sa akin. Mr. Fu, ito ang resignation letter ko. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin nitong mga nakaraang panahon. Bakit ikaw? Bakit? Ayaw mo akong makita? Pero si Kuya Fu, masyado siyang napagod kagabi sa kama. Nagpapahinga pa siya ngayon. Baka hindi mo siya makita. Mabuti na rin. Kung gayon, itong resignation letter. Pakiabot na lang sa kanya. Mabutit alam mo ang lugar mo. Jiang Luyao, payo ko sa iyo na umalis ka na sa Longchuan ng maaga. Ako lang ang pwedeng umupo sa posisyon ni Mrs. Fu. Wala akong kailanman naisip na mangarap na makasal sa pamilya Fu. Dahil buntis ka na sa anak niya, makipag-ayos ka na lang sa kanya. Tinuturuan mo ba ako kung ano ang gagawin? Umalis ka na agad? Ayaw ko nang makita ka pa sa buhay na ito. Jiang Luyao, ang surprise na inihanda ko para sa iyo ay nasa likod pa. Hindi ba't pinutol na natin ang ugnayan ng mag-ina? Bakit ka na naman pumunta sa bahay ko? Naku, ikaw na talipandas. Ako ang nagluwal sa'yo. Ang utang na loob mo sa akin, hindi mo kailanman mababayaran sa buong buhay mo. Ano ba naman itong 2 milyong piso? Ate, yung pera nun, ilang laro lang sa sugal, talo na. Kumuha ka pa ulit ng pahiram sa boss mo. Nakaresign na ako, wala akong pera. Pakilabas na lang po sa bahay ko. Ha? Lumalaki na ang sungay mo, no? Sasabihin ko sa'yo. Mula nang isinilang ka, lahat ng ito ay sa kapatid mo, pati ikaw. Kung ayaw mong manghiram, sige, ako. Nakahanap na ako. Nakahanap na ng bayaw. Ate, ito si Tio Liu Sanayon. Handang-handang magbayad ng P100,000 para bilhin ka. Sa hinaharap, siya na ang lalaki mo. Hindi, baliw na ba kayo? Hindi niyo muna ako tinanong, tapos tatawag kayo ng estranghero sa bahay ko. Aba, anong sinasabi mo? Talipandas ka. Sasabihin ko sa'yo, sa hinaharap, siya na ang magiging asawa mo. Ang asawang papasok sa bahay ng asawa. Natural lamang yan. Hindi ako papayag. Ito ay pagbebenta ng tao. Umalis na kayo. Nag-aalsa ka na. Ikaw na talipandas. Hindi ko inakala. Ang anak ni Jiang Laoshan, ang ganda pala. Gusto ko siya ngayon din. Hawakan niyo siya ng mahigpit. Hawakan ng mabilis. Gusto ko ngayon din. Pagkatapos nito, ililipat ko agad sa iyo ang dote. Panggagahasa yan. Bitawan niyo ako. Panggagahasa ba ang ginagawa ng mag-asawa? Halika, mahal. Itigin niyo yan. Sino ang bastos na batang iyan? Maglalakas loob na guluhin ang plano ko? Ikaw. Maglakas loob kang sakta ng babae ko? Sisiguraduhin kong hindi ka magtatapos ng maayos. Sino ka ba? Si Luyao ay asawa ko na ngayon. Ay, hindi ba ito ang amo ni Luyao? Ang galing naman at dumating ka. Hindi ba pwede na pahiramin mo ulit siya ng pera? Matagal na tayong putol ang ugnayan. At ngayon, kayo ay nagkasala. Yaw-yaw, ang ganyang pamilya ay huwag nang kilalanin. Yaw-yaw, gusto mo tulungan kitang harapin sila? Opo. Mamaya, sabihin mo kay Special Assistant Lee. Ipadala niya ang 3 ito sa bilangguan at huwag nang palalabasin habang buhay. Aray ko. Amo, ito. Ipapagkasundo ko si Jiang Luyao sa iyo. Hindi mo ako pwedeng ipakulong. Wala naman kaming ginawa, di ba? Ate, tulungan mo ako. Hindi pa ako nakakapag-asawa, hindi mo ako pwedeng ipadala sa bilangguan. Wala naman akong ginawang masama. Bakit mo ako hinuhuli? Hindi ako isang produkto na basta ninyo na lang pwedeng bilhin at ipagbili. Kung naglakas loob kayong gawin ito sa akin, nararapat lamang na kayo ay maparusahan. Kalad ka rin niyo silang 3 palabas. Opo. Luyao, ako ang nanay mo. Luyao, hindi mo pwedeng gawin ito. Lola, bakit po kayo nandito? Si Lin Shen ang nagpakuha sa akin. Nang makita niya ang iyong resignation letter, agad siyang nataranta at pinapunta ako para mangumbinsi. Lola, alam niyo na po ba? Buntis si Zhao Keke sa anak ni CEO Fu. At ayaw kong manghimasok sa relasyon ng iba. Anong klaseng relasyon ang mayroon sila? Hindi naman siya nagdadalang tao ng anak ng dragon. Kahit gusto niyang manganak, bigyan na lang siya ng kabayaran.
Sinasabi ko sa'yo, Yao Yao, si Lin Shen. Ikaw lang ang nasa puso niya. Lola, paumanhin. Hindi ko kaya. Aba, ayos lang kung hindi mo siya pinapatawad. Pero hindi mo dapat baliwalain si Lola. Halika na, samahan mo si Lola. Manirahan sa villa. Sa nangyaring ito, wala rin talaga akong gana na manatili pa dito. Sige. Tara. Ano ba yan? Ginulat mo ko. Dear Yao, nandito ako para ayusin ang problema natin kay Joe Keke. Noong gabing iyon, pinainom ako ng gamot. Hindi ko alam. Sa isang beses lang nabuntis na siya. President Fu, gusto mo pa bang purihin kitang sobrang tumpak? Hindi yon ang ibig kong sabihin. Ako, Fu Linshan, kahit paano pa nabuntis si Zhao Keke, ang bata ay inosente. Sa tingin ko, hanggat hindi natin ito naaayos, ng maayos, mas mabuti kung magkaroon muna tayo ng distansya. Umalis ka na. Bakit ka na naman tinanggihan? opo. Paano mo hinayaan na mabuntis ni Zhao Keke? Lola, di ba sinabi ko na sa inyo? Pinainom ako ng gamot noong araw na yon. At wala talaga ako sa sarili. Kung ganun ang sinasabi mo, baka hindi si Joe Keke ang kasama mo. Minsan may ganito rin akong pakiramdam. Pero ang tanging naaalala ko ay yung Crescent Moon birthmark. Naalis na ni Zoe Keke. Wala ng ebidensya. Ikaw talaga, hindi mo man lang maprotektahan ang iyong puri. Kaya nararapat lang na hindi ka kausapin ni Yawer. Yaw Yaw! Yaw Yaw! Lola. Nagsusuklay ka? Halika, susuklayin kita. Salamat, Lola. Yaw Yaw, hindi mo ba siya planong patawarin? Lola, hindi ko pa naisip kung paano ko siya haharapin. Sige, hayaang makaranas siya ng hirap, pero anumang desisyon ang gawin mo, suportado ka ng Lola. Yaw Yaw, may birthmark ka ba sa likod ng leeg mo? Iyang birthmark na hugis crescent moon, mayroon na ako niyan simula pagkabata. Ibig sabihin ng birthmark na nakita ni Lin Shen, nasa katawan ni Yaw Yaw? Hindi, dapat ko agad sabihin sa kanya ang balitang ito. Lola? Lola? Ay, Yaw Yaw, lalabas muna ako. Ang babaeng nakasama ni Lin Shen, si Yaw Yaw, ha ha ha? Ang galing niya. Anong magaling? Alam ko, ayaw mo sa akin. Ikaw na matandang demonyo. Gusto mong isumbong ako kay Fu Linshen, di ba? Kahit mamatay ka ngayon, wala kang pagkakataong gawin iyan. Mamatay ka. Lola, anong nangyari sa'yo? Anong problema? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Pagdating ko rito, nakahiga na siya. Jiang Luyao, nagsisinungaling ka. Malinaw kong nakita. Tinulak mo si Lola pababa ng hagdan. Hindi ako. Nagsisinungaling ka. Napakabait ni Lola sa akin. Paano ko naman magagawang saktan siya? Nagdedepensa ka pa? Ikaw ang unang nakakita na nahulog si Lola sa hagdan. 3 lang tayo sa mansyon na ito. Sino pa kaya kung hindi ikaw? Tama Hindi na. ako. Hindi ito panahon para makipagtalo. Tumawag ng ambulansya. Iligtas muna si Lola. Ginoong Fu, Doktor, ang lola ko ay comatose na buong gabi. Bakit hindi pa siya nagigising? nasugatan po ang ulo ng matandang ginang. Naging comatose na po siya. Maliban kung Maliban kung makatatanggap siya ng panggigising para magkaroon siya ng kagustuhang bumangon. Kung hindi, sa kama na lang siya habang buhay. Imposible yan. Imposible yan. Laging malusog ang lola ko. Imbestigahan nyo? Imbestigahan nyo? Ikaw, Jiang Luyao, ang may kasalanan. Ikaw ang dahilan kung bakit naging comatose si Lola. Tama na. Jiang Luyao? Paano ba talaga nahulog si Lola sa hagdan? Alam mo ba? Hindi ko alam, pero hindi ko talaga itinulak si Lola. Naniniwala ako sa iyo. Kuya Fu, nagsisinungaling lang ang babaeng ito. Kung anong klase si Jiang Luyao, malinaw na malinaw sa akin, naniniwala ako sa kanya. Matanda na si Lola? Hindi imposibleng nadulas siya at nahulog sa hagdan.
Kung gayon, mananatili ako rito upang alagaan si Lola. Si Zhu Keke ay nagdadalang tao pa, iuwi mo muna siya. Salamat sa iyong paghihirap, Luyaw. Nasolusyonan na ang matandang babae. Jiang Luyaw, ikaw ang susunod? Zukeke. Huwag mong isipin na dahil nagdadalang tao ka sa anak ko, ay kaya mo na akong kontrolin? Hindi kita pakakasalan. Ayaw mo bang magising ang matandang babae? May paraan ka? Sabi ng doktor, kailangan ng stimulus ni Lola. Pakasalan mo ako. Baka magising si Lola. Sa pinakamababa, pagkapanganak ko sa bata, araw-araw tatawagin ng bata na Lola. Hindi ako naniniwala na ayaw magising ng Lola. Ayaw ni Lola na pakasalan ko siya. Na magkaroon siya ng apo sa tuhod, baka ito na ang paraan. Pumayag ako. Ihahanda ko ang kasal. Paumanhin, Luyaw. Para kay Lola, kailangan ko na lang sumugal. Lola? Kasalanan ko. Kung noong araw na iyon, binaba kita sa hagdan, hindi ka sana nadapa. Lola, sasabihin ko sa iyo ang magandang balita. Magpapakasal si Fu Linshen kay Zhao Keke. Hindi ba't palagi mo siyang gustong ipakasal sa akin? Siguro hindi kami nakatadhana, pero mabuti na rin. Nagdadalang tao si Zhao Keke sa anak niya. Mabuti na lang at magpapakasal sila. Inaanyayahan natin ang magkasintahan na maglakad patungo sa yugto ng kaligayahan. Mangyaring magkatitigan ng dalawa. Ginang Zhao Keke, pumapayag ka bang si Ginoong Fu Linshen ang maging iyong asawa at makipagkasundo sa kanya? Oo, pumapayag ako. Ginoong Fu Linshen, pumapayag ka bang si Ginang Zhao Keke ang maging iyong asawa at makipagkasundo sa kanya? Oo, pumapayag ako. Hindi ako pumapayag. Lola? Bakit po kayo gising? Kayo, Jiang Luyaw, hindi ba? Hindi ba't ano? Zhao Keke. Buti na lang si Fu Linshen nag-ayos ng gwardiya sa ospital, kundi magtatagumpay ka. Zhao Keke, akala mo baka pag itinulak mo ako mula sa taas, magiging ginang fu ka na? Panaginip lang yan. Zukeke, paano mo nagawa ang gayon sa tao ko? Hindi ko po ginawa. Linshen, tingnan mo, peke ang pagbubuntis niya. Patuloy kang niloloko ng babaeng ito. Ito bang sinasabi mong para kay Lola? Naging tanga ako para maniwala sa mga walang kabuluhan mong sinasabi. Ang totoo, pera lang ang pamilya namin ang habol mo. Kuya Fu, hindi po. Totoo po akong mahal kita. Linshen, huwag kang maniwala sa mga kalokohan niya. Si Yaw ang kasama mo noong gabing iyon, na nakatulog. Ano? Dahil sa nakita ko ang birthmark na ito, itinulak ako ni Zhao Keke mula sa hagdan. Zhao Keke. Fu Linshen, napakawalang puso mo. Ang tagal na nating magkasama, pero hindi ka pa rin nagbago. Paano ko magugustuhan ang isang babaeng may pusong ahas?
Sabi mo, ano pa ang ginawa mo? Sa totoo lang, ako ang bumangga sa inyo kaya kayo na aksidente. Ako ang nagtulak sa iyo kaya nalaglag ang bata, Jiang Luyao. Ano? Ikaw, Joe Keke? Wala naman tayong kapwa na gawang masama sa isa't isa. Bakit mo ako ginaganito? Inagaw mo ang aking yaman at kapangyarihan? Ngayon, nagpapanggap ka pa bang inosente? Zhu Keke, marami ka ng kasalanan. May mukha ka pa bang sisisihin kami? Lin Shen, kailangan mong pagbayarin ng babaeng ito. Mga bantay. Mga bantay. Opo. Dalhin siya sa kulungan. Huwag siyang hayaang lumabas habang buhay. Opo. Luyao? Pasensya na. Ikaw pala ang taong hinahanap ko. Mapapatawad mo ba ako? Lin Shen, hindi kita kailanman sinisi. Jiang Luyao? Pakakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya. 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 Oo, pakakasalan.